Ilang bayaning nagmula sa Rehiyon 3. Marcelo H. del Pilar, ang nagtatag ng makabayang pahayagang Diaryong Tagalog. Naging editor din siya ng La Solidaridad at isa sa mga nanguna sa kalusang propaganda. Isang samahan ng mga Pilipino aktibong nangampanya para sa pagbabago. Isidoro Torres, kilala siya sa tawag na Matanglawin. Matapang siyang nakipaglaban ng maraming beses sa pwersa ng mga Espanyol at maging sa mga hukbo ng Amerikano para makamit ang kalayaan. Trinidad Tecson, kilala siya bilang ina ng biyak na bato. Sumanib siya sa katipunan at nakipaglaban kasabay ng mga lalaki. Gregorio del Pilar, siya ang pinakabatang heneral na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Namatay siya sa paso tirad nang magpaiwan siya at ang kanyang hukbo para abangan ang mga sundalong Amerikanong tumutugis kay General Emilio Aguinaldo. Ilang bayaning nagmula sa Rehiyon 4A. Dr. Jose Rizal, hindi siya gumamit ng baril at gulok sa kanyang pakikipaglaban para sa ating kalayaan, pero ginamit niya ang panulat at naglathala ng dalawang aklat, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Apolinaryong Mabini, kilala siya bilang dakilang lumpo at utak ng himagsikan. Napatunayan niyang kahit may kapansanan ay pwede pa rin maging pakipakinabang sa kapwa at sa bayan. Bayaning nagmula sa Visayas, Graciano Lopez Haina, isa siyang mamamahayag, revolusyonaryo at propagandista. Siya ang naging unang patnugod ng La Solidaridad, ang pahayagang inilathala ng mga Pilipinong nag-aral sa Espanya. Lapu-Lapu, siya ang kinikilalang kauna-unahang bayaning Pilipino dahil hindi siya pumayag na magpasakop sa mga Espanyol. Ipinakita niya ang matibay na paninindigan ng pamunuan niya ang laban sa Mactan kung saan namatay si Magellan. Francisco Dagohoy, siya ang nagpasimuno sa Dagohoy Revolt, ang pinakamahabang pag-aalsa laban sa mga Espanyol at sa ating kasaysayan na tumagal na halos 85 taon.